19. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you, and He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." May the Lord God bless the reading of His word. Tayo po yung lalaki. Panginoon Diyos, Ikaw ang pinunta namin sa lugar na ito dahil nais ka namin matagpuan. Nais namin, Panginoong Jesus, na maranasan ang tunay na pangako na inilaan mo para sa amin. Regalo ng iyong buhay na nagbigay ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at tunay na nagmahal sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa paghahanda mo sa puso at isip ng bawat isang anak mo na narito. Patuloy mong ayusin ang aming buhay. Baguhin mo kami ayon sa gusto mo. At ipakita mo sa mundong ito na ang Jesus na nasa amin ay nagliliwanag, makapangyarihan, tapat, at hindi nagkukulang. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyo kami umaasa, sa iyong mga salita. Ito ang aming panghahawakan, ang tunay na lakas, sandigan ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Can we give God the best love offering this morning? The King of Kings and Lord of Lords. Shalom, the peace of God be with you. Napakasarap batiin po tayo, no? Every time we meet people na lumabati tayo, yung pagbati, meron siyang dalang kagaanan ng loob. Kabila ang ating mga problema o yung sa atin, meron mga karamdaman. Pero yung pagbati talagang there's something in greetings, especially when your greetings ay ibigay ng Diyos ang kapayapaan doon sa tao na yun. Dahil kalapit ng kapayapaan, we are surrounded and covered by the grace and goodness of God. Lahat po tayo isa ang gusto sa buhay, ang maging masaya. We all dream of being happy. Ano ba ang magpapasaya sa isang bata? Even a child would always pray for a happy family, for a happy life. And naniniwala ako hindi lang sa bata. Ikaw, ano bang magpapasaya sa'yo? At ito bang nagpapasaya sa'yo pagka hindi mo nakuha ang magre-resulta ng kalungkutan? Ngayon pong umagang ito ay pag-uusapan natin yung third light that we light our candle. This is called the light of joy. So nasa pangatlo na po tayo sa ating series ng Jesus, the light of the world. The third candle indicates that the only lasting joy ay matatagpuan natin kay Yesu Kristo. Walang ibang kagalakan sa mundong ito at nino man ang kayang ibigay ng Panginoong Yesus dahil ang kagalakang ibinibigay niya hindi lang sa mundong ito kung hindi walang katapusang kagalakan. Ang happiness matatapos yan di ba? Pero yung tunay na kagalakan na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, walang pwedeng makanakaw. Pag-usapan muna natin, ano ba yung definition or meaning of joy? Sabi po dito, the meaning of joy is feeling of great happiness or pleasure. Kamusta yung katabi mo? Masaya ka ba ngayon? Siguro to sino ulam mo, AC, no? Yung mga magpapasaya sa atin, siguro ang sarap ng timpla ng kape ng asawa mo. Nagpapasaya sa atin. Small happiness, no? And this dictionary, he defined joy as happiness or pleasure, delight, na bibigay ng saya sa isang tao. Sa buong Biblia po, 100 times sinabi yung word, more than 100 times sinabi yung word na joy.
But 650 times, sinabi yung word na joy, rejoicing, rejoice, glad, gladness, and delight. Ano po ba yung ibig sabihin ng joy? In the Old Testament, kapag sinabi mong joy, it talks about dancing. Yung pagtalon, pag-ikot, no? Ito yung kanilang definition ng joy. There is an intense motion. Remember the man after God's own heart, how he worshiped God. Diba? They dance like David danced. Diba? They worship, no? They're dancing, they're jumping, umiikot sila. Ito yung pagpapakita na sila ay merong kagalakan. Sa New Testament, the meaning of joy is celebration. They're celebrating because ang sineselebrate nila, natagpuan nila ang kagalakan at ito'y sa pamagitan ni Jesus na Panginoon ng ating buhay. Ano po ba yung joy in the Christmas story? Meron na po ba kayong regalo na balot? Pero alam nyo, may pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin. At nakabalot ito noon ng cloth, no? Sabi ko doon sa binasa natin, wrapped in cloth. No? Si Jesus, yung pagkakabalot na niya ay sa isang simpleng cloth at yung regalo na ibinigay sa mundo ito, ang sabi po ng anghel, I bring you good news. Sinabi ng anghel sa mga pastor na meron akong mabuting balita. Yung una, natakot po yung mga shepherd, no? Yung mga tagapag-alaga ng tupa, na bigla na lang may lumitaw na anghel sa kanila. Pero, unang sinabi ng anghel, huwag kayong matakot dahil may dala akong mabuting balita. At ano po yung mabuting balita na yun? Makikita po natin doon sa binasa natin kanina. Do not be afraid, I bring you good news that will cause, ano po sabi dyan? Great joy for all the people. Yung mabuting balita na binigay ng anghel ang magdadala ng great joy sa lahat ng tao. Ano ba yung great joy na yun? Sinabi ng anghel na ngayong araw na ito, meron ipinanganak mula sa lahi o lugar ni David at itong sanggol na ipinanganak, He is the Messiah, He is Lord, and this will be a sense. Pag nakita niyo yung sinundan yung liwanag, no? Natanto nila na nandoon si Jesus, wrapped in clothes and lying in the manger. There's an announcement mula sa mga anghel, and that announcement is a good news of great joy. In a way, ng mga panahon na yon, in the Old Testament, bago ka makasamba, bago ka makalapit sa Diyos, naalala niyo po yung mga umaattend ng prayer and worship night, there are time and places na pwede mo lang i-approach si God. Hindi lagi-lagi. Diba? We discuss the importance of temple, of tabernacle, the burnt sacrifices and offering, and the place where you can approach God. That was during the Old Testament. Pero this great news, sa kapanganakan ni Jesus, hindi lang basta yung time and place yung pwede tayong mag-approach o lumapit sa Diyos, kundi ang mabuting balita, ang Diyos ang lumapit at umabot sa atin. That's a good news that will bring great joy sa buhay mo at sa buhay ko. The joy of Christmas is not about the presents na makikita natin, mag-receive natin. The real meaning and joy of Christmas is knowing na inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na kanyang anak, pinanganak bilang isang tao, isang sanggol, pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu at siya ang ating tagapagligtas. It will really bring great joy kahit kanino na malaman na meron magliligtas sa'yo. Diba?
If we would watch movie, yung mga hero, di ba? Yung nililigtas ka ng hero, it will bring joy. It will bring really yung damdamin na meron pa palang pwedeng magsakripisyo, magbigay ng time, maglaan ng oras para isave ako. But this kind of story is not just a story in the past, but it's also a story of giving us great joy sa buhay natin dahil pinanganak na si Jesus eh. Pinag-aralan natin from the Sermon on the Mount, nangaral siya. Pinakilala ni Jesus kung sino siya sa bawat isa sa atin. Pero ngayon, binabalikan natin yung Jesus na sanggol na kailangan natin tapusin at balikan ng taon na ito na makita natin na yung pinakamahalagang regalo na pwede mong matanggap sa buong buhay mo at buong kasaysayan ay nasa iyong harapan na, pero depende na lang yon kung tatanggapin mo yung regalo na ito at maniniwala ka that Emmanuel, God is with us. Alam mo yung ginawa ng Panginoon Diyos? During the Old Testament, there are kurtina. No? May mga kurtina. Hindi ka pwedeng maka-approach mula doon sa outer court, sa inner court, sa Holy of Holies. Ang mga priest, meron silang maliliit na bell, kalembang sa kanilang mga laylayan. Dahil sila po ang nag-o-offer ng mga offerings. At lalapit nila ito sa Diyos so that they can approach God. But this time, pinunit na ng Diyos yung curtain na yun, that anytime we can approach God through His Son, Jesus Christ. Sa pagpupo mo dyan, you can meet God. Dahil binigay na ni Jesus yung buhay niya sa inyo. Pero marami pong tao, marami sa inyo, binabaliwala nyo lang itong kasaysayan na ito na matagal na panahon nyo nang nalaman at narinig. Naniniwala kayo hindi na mangungusap ang Diyos sa inyo sa pamamagitan ng anghel. Ano gagawin nyo pag may biglang lumabas na anghel sa harapan natin? Siguro ang ilan sa inyo, tatakbo pa uwi. No? Matatakot kayo, angel ba talaga yun? No? Baka pagkamalan yung multo. Di ba? Marami sa atin. Maraming takot. The problem with many people, we are looking for bright lights. But even the angel is not appearing to you now. God is speaking to you hanggang ngayon. At kinakausap ka ng Diyos sa pamagitan ng tatlong aspeto na ito. Una, nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Tandaan po, that book is not just a simple book, but that book is inspired and God-breathed. Na ibinigay nito sa maraming pagkakataon, maraming kasaysayan, na pagtanto, kinumpile ang librong ito, hindi lang para isang libro na matuto tayo, kundi isang libro na matuklasan natin na mayroong Diyos na tagapagligtas. At kung sino man si Jesus na nagkatawang tao sa mundong ito, binigyan tayo ng opportunity to know God more because kung sino si Jesus, ito ang ating Diyos. The Word of God ay tulad ng, uso pa po ba yung love letter? Sino pa po yung mga bata-bata na nauusuhan pa ng love letter? It's like a love letter written and given to us, not only to inspire us, but to change us. Very powerful. The words of God are really alive. Sometimes it's sweet, sometimes it's bitter, but it gives healing to our soul. The Word of God is the Word na ibinigay sa iyo dahil ang Diyos mismo ang nangungusap sa iyo. Kaya nga sabi ko sa John 1:1, nang pasimula pa nandun na ang salita. At ang salita ay si Jesus na nagpapahayag kung sino ang Diyos sa inyo. God is speaking to us through your experience. Gusto ko po kayong tanungin, sino po sa inyo yung may Bible na dala? Puso pa po ba yun or nasa application na lang? Pwede po bang pakitaas po yung mga Bible? Ingatan niyo po yan. No? Dahil yan po ay napaka-precious. It's the one. Ang nais kong muling itanong. Gano'n po karami sa inyo ang binubuksan yung Bible na yan araw-araw? Amen. Sino po nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw? Honestly, you don't need to pretend. Say amen. Amen.
dagdagan na. Thank you, Lord. And if you're not still reading the Bible, alam mo, kinakausap ka ng Diyos. Dahil hindi mo binubuksan yung bawat pahina niyan, kinakausap ka ng Diyos sa pamagitan ng mga experiences mo sa buhay. Sometimes we learn most about God sa pamagitan ng mga nangyayari sa atin. Natutunan mong lumapit sa Diyos, pumunta sa bahay-sambahan. Dahil naniwala ako, may pinagdaanan ka mabigat. At doon sa pinagdaanan mong mabigat, meron kang natagpuan na hindi mo maipaliwanag na kapayapaan. Hindi mo maipaliwanag, nagkaroon ka ng bagong purpose in your life. Nagkaroon ka ng pag-asa. Because through that experience, nangungusap ang Diyos sa iyo sa bawat circumstances ng iyong buhay para gisingin ka at dalhin ka sa mas malalim na pagkakilala kay Yesu Cristo. Hindi mo kasi binuksan yung Bible, kaya sabihin mo sa katabi mo, magbukas ka na ng Bible. But, it's not only the Bible and the experiences. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap sa iyo. God is speaking to us through His Spirit. No? And sometimes, through singing, we really feel the presence of God. This morning, do you feel the presence of God sa inyong pagsamba at pag-awit? Amen. Amen. Napakasarap na magpuri sa Panginoon. Hindi tayo nahihiyang magpuri at dakilain ng Diyos sa ating mga anointed na worship team. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord sa buhay ng ating mga worship team? God is using them. God is using them. Sometimes God is speaking to us through His Spirit, sa pamagitan ng speaker, ng preacher, or even yung voice that, hindi man siya audible voice, pero may pilit na nangungusap sa'yo, paulit-ulit, consistent na may sinasabi sa'yo, at alam mo na hindi galing sa'yo yun, dahil yung sinasabi sa'yo, hindi ka ganun. Pero meron ng pangungusap ng Diyos sa'yo sa pamagitan ng banal na Espiritu. God is speaking to you in many ways, in different forms. But the problem is, many of you are not listening. Many of you are distracted and too preoccupied. We are busy in life, marami tayong obligasyon at marami tayong commitment. The announcement that the Savior, the Messiah, ay ipinanganak na, nang narinig po ito ng mga shepherd, ano pong ginawa nila? Pagkatas nilang marinig ang magmabuting balita, there is an action taken. Sabi po doon sa Luke 2:15-16, na makalis na mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Pagkatapos nilang marinig yung mabuting balita, pagkatapos nilang marinig yung word ng angel sa kanila, na ito'y word galing sa Diyos, hindi lang sila basta naging tagapakinig, kung hindi, meron silang action na ginawa. Sumunod sila at pinuntahan nila kung nasaan yung anghel. At kung natagpo nila, nakita nila doon si Maria, si Jose, at ang sanggol sa sabsaban, makikita po natin dito, itong story na ito that we can see and how we can relate sa panahon natin ngayon, the Lord na nangungusap sa iyo in many ways, nagbibigay sa iyo ng direksyon para sa iyong buhay, ipinapakilala ng Diyos kung sino siya sa iyo sa pamagitan ng buhay ni Jesus. But many of us, hindi tayo aware that God is already speaking to us. Dahil natatakot tayo na yung sasabihin sa atin ng Diyos, hindi natin gusto. Natatakot tayo na baka yung sinabi ng Diyos, mali siya. Kasi yung sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi mo gusto gawin. Remember, faith. You don't see, but you hope and you're holding sa ipinangako at salita ng Diyos. Most people who will live their life really na may pananampalataya sa Diyos. If you will take action dyan sa nasumpungan mong Jesus
at ginawa mong Panginoon ng iyong buhay, kailanman hindi magkakamali ang Diyos sa iyo pag kinausap ka niya at may pinagawa siya sa iyo. Hindi nagkakamali ang Diyos. He is God. He is all-knowing. Wala siyang katapusan. And many of us, we are celebrating this season. We are just celebrating the celebration, but we are not celebrating the birth of the Savior. Bakit tayo nagsasaya? Bakit tayo may kainan? Bakit tayo nagbibigayan ng mga regalo? Dahil natagpuan natin ang tunay na kagalakan. At nakuha natin ang pinakadakila at pinakamagandang regalo sa buhay. Yun ay ang kaligtasan. Sa kaligtasan na yun nakabalot ang pag-asa, kapayapaan, at kagalakan na liwanag ng inyong buhay. Lahat tayo, we have darkness in our lives. Pero tulad ng Diyos, kung paano niya ginamit ang anghel para usapin ng mga pastol, ang mga shepherd, God is still speaking to you this morning in many ways. God is telling you something but you don't want to accept because ayaw mo magbago. Change. Sabihin nga natin, change. Sabihin mo sa sarili mo, magbago na ako. Ang hirap, di ba po? Pero sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Mas madali. Alam niyo kung bakit po naparito si Jesus at nagbigay ng kaligtasan? Gusto niyang baguhin ang buhay niya. It's up to you kung paano ka magpapabago. Hanggang hindi mo nakikita na kulang ka. Hanggang hindi mo nakikita na bankrupt ka at kailangan mo ng Diyos, hindi ka magbabago. Change. God is telling us because God wants us to change. When God speaks, pagtanong po natin kailangan may kasamang action yung part natin. Hindi nagsasalita ng Diyos sa'yo, hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos para lang matuto. Kaya mo nalalaman ng katotohanan at salita ng Diyos para i-apply mo kung ano yung sinasabi niya. And this is the difficult part because that application takes a lot of faith. One step at a time. Amen? Tanungin mo sa katabi mo, nabago na ba ako? Tsoko, konti lang. It's okay. We have different season. The fruit of the Holy Spirit ay ibang-ibang panahon. Pero ang mahalaga, nagpapabago tayo sa Panginoon. The message of Christmas is calling us not only to hear the good news, but to take action. And God is calling you na ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Bakit? Gusto ng Panginoon na pag binigay mo ang buhay mo sa Kanya, kasama ang buong mong puso, kung tunay na mamahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, He wants you to really experience this great joy na ipinangako niya sa'yo na kung anuman ang pagdaanan mo sa buhay, walang makakanakaw ng pag-ibig ng Diyos sa'yo na may kasamang kagalakan dahil hindi ang mga circumstances, hindi ang mga bagay ang magbibigay sa'yo ng kagalakan, kundi ang tunay na kagalakan ng buhay mo ay si Jesus. Jesus is your joy. At hindi ito kaya nakawin ng kahit na sino. Manampalataya tayo. Tanggapin natin ito. Huwag tayong maniwala sa mga kalokohan na itinuturo ng mundong ito at sabihin natin na pwede naman na mabuhay kung ano yung gusto ko, pero kilala ko si Jesus. Tandaan po natin, ang Panginoon, hindi siya nagbabago. Ang Panginoon noon hanggang ngayon at umaasa tayo na meron muling pagparito ng Panginoong Jesus at sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, that will be the permanent heaven and the new heaven and new earth na ibibigay sa atin. Wala ng hirap, wala ng lungkot, wala ng karamdaman, wala ng inggit, wala ng galit, wala ng pagkakahiwa-hiwalay. Gusto niyo na po ba dumating si Jesus pagkatapos na ng Pasko? Maybe God is calling you to turn away from something. You know, kailangan mo ng talikuran. Naniniwala po ako, God is calling you na iayos na yung relationship mo, especially with your brother, with your sister in Christ, with your family na nasira. Ngayon, ang oras na kailangan mong gawin. Naniniwala ako, some of us,
God is calling you to stop living in the past. Tapos na yun. Tapos na yun. Stop making excuses. Start to live your life today. Your best life na. Dahil sabi ng Panginoon Yesus, kung naparito ang magnanakaw si Satanas upang pumatay, magnakaw at manira. Naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap. Kasi yan ang pinangako ng Panginoon Yesus. Alam niyo, kaya nagsisimula ang buhay na kasiyasiya kapag nagsimula ka ng sumunod sa Diyos. Walang ibang kagalakan na maibibigay sa atin kung hindi ang matutunan natin manampalataya at sundin ano yung sinabi ng Diyos. Alam niyo, minsan mahirap sumunod kapag may rebellious spirit tayo. Sometimes we might be obeying, but our hearts ay wala doon. Pero tandaan niyo to, kung tunay niyong mamahalin ng Diyos, ano man ang sabihin niya, ano man ang paggawa niya, you will take delight in the Word of God. Because everything na sinasabi sa iyo ng Panginoon, napatunayan mo, hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkukulang, at gusto niya akong pagpalain, gusto niya akong i-increase, gusto niya ipakita sa akin yung supernatural, and even the natural, He will bless me with everything I need here on earth, but more than what I need on earth, God will bless me more and more because I take delight in the Word of God in following Jesus. Huwag po kayong matakot sumunod kay Jesus. Meron po ba kayong nakita na tunay na nagmahal sa Diyos at sumunod kay Jesus na talagang naging sobrang lungkot at hirap ng buhay nila? Alam niyo, sila Peter, sila John, sila Paul, silang lahat namatay na napaka-tragic. Pero alam niyo, yun yung pinangarap nilang kamatayan. That they will die like a martyr so that people in all over the world will see that there is only one true God who deserves our worship through the life of His Son, Jesus Christ. We need to wake up. We need to take delight. We need to learn to love the Lord. Because when you love the Lord, kahit mahirap yung pinagagawa niya, dahil mahal mo siya, susunod ka. At habang sumusunod ka, habang tumatagal, hindi na nagiging parusa ang pagsunod sa iyo. It's a joy and a delight. God is telling me something new, magsisi ka. Ito na naman tayo. Gusto ka na naman ng Lord mag-repent kasi yung ugali mo, ang sama talaga. Diba? So, magsisi ka. Lord, sorry. Nang away na naman ako nung nagkakabit ng TV. Diba? Time to time. Even no matter how we want to be perfect, time to time, we will lose our temper, we will fall short, pero hindi yun failure. Pag kinausap ka ng Lord, ngayon ka na magsisi, mag-sorry ka. Sige po, sorry. Hindi ka na sa akin mag-sorry. Mag-sorry ka din sa kapatid mo. Lord, bibigyan ko na lang ng kape. Sorry nga eh. There's some changes that God wants us to really change. Pero alam mo, habang nagpapabago ka sa Panginoon, makikita mo, the fruit of the Holy Spirit ay nasa iyo. At isa po sa bunga ng banal na Espiritu ay ang kagalakan. Dahil habang sumusunod at nananampalataya tayo sa Diyos, may kagalakan. Alam niyo, pag naglilingkod tayo sa Diyos, the workers of the church, those in the ministry, right now, in this age of mine, the age of 44, dati nakafeel ako ng burnout because I'm too much focused on the activity, on the ministry, on what I'm supposed to do. Alam niyo kung bakit kayo nakaka-experience ng burnout? Because you want to please people. But you will not be experiencing burnout if your role and your place ay gusto mo lang makita si Jesus, marinig siya, at sundin siya. Walang pagkapagod. Hallelujah. Amen. I hope you will realize that. No? Walang pagkapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Ang isang magulang, kahit pagod na pagod yan, masaya yan. Pag nakita mo yung anak mo, ang lakas kumain, sarap ng luto ng tatay, diba? Hindi pala ng nanay, yung sarap ng luto ni Luigi. Kahapon, sarap na sarap po talaga kami. Hindi namin, pagsubo ko po ng luto ni Luigi, naiiyak ako eh. Sabi ko, sarap. Naka-experience po ba kayo ng gano'n? Masarap talaga. Mas gusto mo kumain ng marami, buti na lang, wala yung mga ibang kabataan, kakain kami ng maraming ulam. There's something that is happening inside your heart, your mind, your soul, when you choose to have faith in the Lord. And that faith is not only not knowing, but taking action dun sa pananampalataya mo.
Alam niyo po yung mission ng Panginoon Hesus, ba't siya naparito sa mundo ito para bigyan ka ng kagalakan. And these people who are experiencing that joy coming from God, hindi kayang abutin, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Dahil malinaw si Jesus, yung mission niya sa mundong ito, bibigyan ko kayo ng kagalakan. Kaya yung perfect time para sa atin, na maintindihan natin yung kagalakan na ito sa panahon ng Pasko. Nalulungkot ka ba dahil wala kang hanap buhay ngayong Pasko? Hindi ka makapagbigay ng gusto mong bigyan ng regalo. Huwag ka mag-alala. Huwag ka sobrang malungkot dahil hindi natin dapat i-focus ang Kapaskuhan doon sa celebration lang. Kundi ang sentro ng pagsa-celebrate natin ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang kagalakan ng ating buhay. Ano mo ginawa ng mga shepherds? Nung napakinggan nila ito, sumunod sila. At pagkatapos nila sumunod, they celebrate with joy. Hallelujah. They heard the good news, they take action, and then after they obey, they celebrate with joy. Sino po sa inyo yung sumunod sa Diyos at pagkatapos mong sumunod, talagang naranasan mo yung matinding kagalakan? Lalo na kapag yung walang nakakakita, pero pinagagawa sa inyo ng Diyos, yung secret loving, yung secret giving, yung secret forgiving, yung things that you're doing in secret, alam mo, ang Diyos na nakakakita nun, God will reward you. God will reward those people who are really seeking and obeying God. And the shepherds, they're available to hear the message. And they're not only available to hear the message, they take action. When they take action, they celebrate with joy, natanggal yung pagiging mahiyain nila. Alam niyo po ang mga pastor, mahiyain po sila kasi mabaho sila. Dahil amoy hayop sila. Diba? In that time, during that generation, hindi sila yung mga trabaho na kung saan tinitingala, kundi sila yung humble yung kanilang trabaho. Pero hindi ito ang pumigil sa kanila. Bakit kaya ang anghel, ang kinausap, hindi yung magaganda yung trabaho, yung mga professionals, yung mga nakapagtapos. Bakit kaya ang pinili ng Diyos sa pamagitan ng anghel ay pinili yung may pinakamababang uri ng trabaho? Telling you and telling me, walang sinisino ang Diyos. Hindi mahalaga kung anong natapos mo, anong meron ka. Ang mahalaga kung tunay na meron kang Jesus at pinaniniwalaan mo ito, hindi ka pagbabayaan ng Panginoon at pwede ka niyang gamitin. Sino ka man. Umalis po yung mga pastor, sabi po sa Luke 2:20. Nagpuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Jesus is joy. Tignan po natin yung sabi po sa John 15:11. Church, basahin po natin. Ready? I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Fast forward. Ang nagsasalita na po dito si Jesus. Naalala niyo kung kailan ito sinabi ni Jesus? Nung iiwan na ni Jesus ang kanyang mga alagad at parurusahan siya. Natakot po yung kanyang mga disciples. Saan ka pupunta? Hindi ba kami pwedeng sumama doon? Ito po yung konteksto na sinabi ni Jesus, I am the vine, and you are the branches. Ang sinabi ng Panginoong Jesus, sinasabi ko ang lahat ng ito sa inyo na ako ang buhay, ako ang puno ng ubas, kailangan yung manatili sa akin. Hindi nila maintindihan yung mga panahon na yun, pero ang sinabi ng Diyos ni Jesus, ang pangako niya, naparito ako sa mundo ito para bigyan kayo ng kagalakan. At hindi lang basta kagalakan, sa ibang translation, ang sabi po dyan, overflowing joy, unspeakable joy, nag-uumapaw na kagalakan. Ang sabi ni Jesus dito sa translation na to, that your joy may be complete. Hindi kulang, kumpleto. Alam niyo kung ano yung kagalakan na yun? Si Jesus. His death on the cross, His resurrection, and His life, ang kukumpleto ng buhay niyo. Gano'n ang kalungkot ang nangyayari sa iyong buhay, pwede kang magkaroon ng kagalakan sa pamagitan ng relasyon mo kay Jesus. Hindi ito kayang gawin ng mundo at hindi ito kayang ibigay ng kahit na sinong tao dahil si Jesus lang makapagbibigay nito. Hindi rin ito kayang ibigay ng magulang mo.
mo. Hindi mo kaya ibigay ng ka-love life mo, ng asawa mo. Only Jesus can give you this complete joy. At alam nyo, mas nagiging kompleto ang joy kapag naglilingkod ka ng mahirap, kapag walang nakakakita sa ginagawa mo. The difficult, the more painful, the more you are really taking action na sumunod sa gusto ng Diyos, mas nag-uumapaw ang kagalakan. Ang pagpunta po ng Panginoong Yesus dito sa mundo nito, it signifies joy. A deep spiritual joy is gift from God. Kung meron tayong kagalakan, ano po yung response natin? Sino po sa inyo yung naging masaya na nagre-reklamo? Posible po yun. If you're joyful, yung normal na response natin is that spirit of gratitude. Mapagpasalamat. Kung joyful tayo, nagiging mapagpasalamat tayo. Hindi ka nakatingin doon sa wala kang sweldo ngayon, kundi nagpapasalamat ka, at least pwede pa rin ako magtrabaho, late nga lang ang sweldo. O kayo po yung mga boss, huwag nyo naman i-delay ang sweldo. Bibigay nyo na ang kanilang Christmas bonus. Nawala tuloy ako iirin. Ang Panginoon po, talagang, pag naranasan mo sa buhay mo, talagang hindi mo mapaliwanag yung pasasalamat. At habang natututunan mong magpasalamat, umuusbong yung patience in waiting for God's timing. Lord, kailan mo ko i-increase? Lord, kailan mo ba ibibigay yung perfect husband for me? Learn to wait. Because the spirit of gratitude, being thankful, being patient, ito po yung spiritual preparation na gusto kong gamitin ng Diyos na makita ng mundo nito ni Jesus na kagalakan ng buhay ng bawat kailangan sa pamagitan ng buhay. It is rooted in the presence and promises of God sa atin. So, saan po kayo na-excite? Na-excite pa po ba kayo? What makes you excited? Excited po ba kayo na muling babalik si Jesus? Are you excited tulad ng mga shepherds, nag-celebrate sila pagkatapos silang sumunod? Alam niyo po, yung joy of knowing there is God through the life of His Son, Jesus Christ. Malaman natin yung Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Kasama mo ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Sino kasama mo? Ang Diyos. Knowing that the presence of God is with you, inabot ka ng Diyos para samahan ka sa buhay. Hindi ikaw ang umabot sa Kanya, kundi inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At yung pag-abot sa atin ng Panginoon, it's bringing light to our darkness. Pero meron kang choice. It's your choice kung i-cultivate mo ba yung pagiging mapagpasalamat. Sabihin nga natin, gratitude. Alam nyo, ang dami pong nangyayari sa inyo kapag naging mapagpasalamat kayo. Instead of complaining, you learn to be thankful. Alam niyo, yung pagiging mapagpasalamat, ito po yung patunay na nararanasan mo talaga yung kabutihan at biyaya ng Diyos sa inyong buhay. Remember what happened to the Israelites? Why they did not finish the 11 days journey and it took them 40 years at hindi pa sila nakarating kasi kinain sila ng lupa. Ba't sila kinain ng lupa? Because they're complaining. Kasi simple lang naman po ang gusto gawin ng Diyos sa kanila eh. Alam niyo po, ano gusto gawin ng Diyos sa kanila? Maging mapagpasalamat. Pero ang ginawa nila, Lord, walang tubig. Ano ba itong tubig mo sa marapay? Lord, gutom na kami. Buti pa sa ihinto. Hindi kami nagugutom. O, nagbigay ng tinapay. Lord, araw-araw tinapay. O, nagbigay ng araw-araw meat. Walang herbs. They keep on complaining and they never receive the promised land. They never reach that promised land. See, the importance of gratitude, you will fulfill and you will see the fulfillment of the promise of God.
His Son, Jesus Christ. We must focus sa Panginoon Diyos that He will provide. Ang question, meron po bang room si Jesus sa puso niyo? Make room for Jesus. Because Jesus is deeply concerned para mapuno ka ng kagalakan. Gusto ng Panginoon na ma-endure mo lahat ng painful, masasakit na pagdadaanan mo sa mundo ito. At alam niyo kung paano niya ginawa na ma-endure mo to, matiis mo to. Nagsakripisyo siya, in-endure niya, tiniis niya lahat ng sakit at hirap na ikaw dapat ang magdala. Ikaw dapat ang makaranas. Inako na ng Panginoong Jesus para ikaw mabuhay ka na may pag-asa, kapayapaan at kagalakan. Alam niyo isang dahilan, bakit ka pinupuspos ng Diyos ng kagalakan? God is calling you to be a peacemaker. Hallelujah. Say it with me, peacemaker. Ibig sabihin, ikaw magiging daan para sa pagkakasundo ng mga kapatiran na hindi nagkakasundo. Ikaw magiging daan na magkasundo ang mga relasyon na nasira, na alam mong relasyon na pinagpala ng Diyos. God is calling us to be a peacemaker because God wants us na makita sa atin yung fruit of joy through the Holy Spirit, na meron tayong kagalakan at tayo ay nasasatisfied anuman yung pinagagawa sa atin ng Diyos. We will keep on worshiping the Lord because our delight is to obey the Lord. Review this big idea ng Pasko. Ang Pasko ay pagpapahayag ng joy to the world. That's it. And that joy to the world, God is making that joy personal. God wants you to experience the fullness, the overflowing, the unspeakable joy na ibinibigay niya sa iyo. There's a great joy. And this great joy, sabi po sa John 16:22, basahin po natin, I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Hallelujah. Pag nakita natin si Jesus, tayo ay magkakaroon ng kagalakan at walang makakanakaw ng kagalakan. As kung kinatanong, kilala mo ba si Jesus? Nagkaroon ba talaga ng reality si Jesus sa iyong buhay? Nagsingin ba siya sa iyong puso? Ito bang Jesus na nasa iyong puso, nag-aalis ng lahat ng gawa ng diablo sa buhay mo? Inggit, galit, inalaki. Nasasatisfy ka ba dun sa ginagawa ng Diyos sa iyo one step ahead? If you really know Jesus, makikita yan sa loob ng family mo. Nakikita ba ng asawa mo na meron kang Jesus sa buhay? Nakikita ba ng kapatid mo na hindi ka na yung dati na makasarili kung hindi binabago ka unti-unti ng Diyos? Dahil meron ka ng kagalakan sumusunod kay Jesus. If then you're experiencing Jesus is in your life, celebrate Christmas with joy because Jesus is your joy. Alam niyo, magsisimula po ang kagalakan na ito sa loob ng iglesia. The joy to the world will begin in the church, in every churches, in every family, in your life. And it will bring joy to the world.